and then you will arrive at your destination. So pagdating sa public storm signal number 3, you can expect it within 18 hours. Okay, so pag sinabi ng Pag-asa ng Monday 8 p.m., ibig sabihin by Tuesday afternoon nakapag-landfall na siya. And then of course, public storm signal number 4, you can expect it within 12 hours. So kung sinabi ng Pag-asa that it is expected to Monday 8 p.m., you can expect that it will make a landfall by Tuesday morning. Okay, so hindi lahat, pag yung narinig ninyo sa balita, sinabi ng Pag-asa na may bagyo, huwag kayo agad-agad aasa na kinabukasan wala nang pasok. You have to check, of course, how strong the typhoon is so that you can anticipate how fast it will make its landfall. So the faster or the stronger your typhoon is, the faster before it can make landfall. Okay, so pag storm signal number 1, mabagal yan. So medyo mabagal din ang landfall niya. Pag storm signal number 4, even 5, within 12 hours or less than 12 hours, you can expect that nakapag-landfall na kaagad yung typhoon. Okay? So now let's go to the different storm signals individually. So public storm signal number 1, medyo lakihan natin. Okay? So public storm signal number 1, so meteorological conditions. So it says here that ang kanyang speed ay 30 to 60 kilometers per hour. So usually, yung sasakyan na tricycle or even yung kotse, ayan, yan yung usual na takbo. Kotse, maybe 60 or 80 kilometers per hour, ganyan yung bilis niya. And medyo mabagal pa yan, 30 to 60 kilometers per hour. And then, you are expecting it to make landfall within 36 hours. So again, if you have your notebooks ready, paki-take note itong mga important information na ito. So again, ang kanyang speed ay 30 to 60 kilometers per hour and you are expecting it within 36 hours. Now you have to remember that in terms of typhoons, we are measuring the wind speed. Yun ang pinagkaiba ng ulan sa bagyo. Pagdating kasi sa ulan, especially yung mga low pressure na ang reason kung bakit meron tayong pag-ulan is because of low pressure. Low pressure rains, usually ito yung matubig. Talagang pwedeng bumaha kasi puro tubig siya. Pag ang pinag-uusapan natin ay bagyo or typhoon, we are talking about the strength of the wind. Ito yung mga ulan na hindi ka maglalabas ng payong kasi pag nilabas mo yung payong mo, masisira lang yung payong sa lakas ng hangin. Kasi ang bagyo, ang mini-measure talaga natin ay yung bilis ng hangin. Hindi yung dami ng tubig, pero yung bilis ng hangin. Okay? And because we are measuring the impact of the wind, so syempre, ang level of destruction natin, we are also measuring in terms of wind. Gaano karami yung masisira in terms of the infrastructures nitong hangin na to. So kapag hindi malakas yung hangin, automatic yun, hindi rin ganun karami yung ine-expect nating masisira niya. So if you can see here, ang impact of wind niya is that hindi pa siya nakakabuwal ng puno or nakakapagpatumba ng puno. Ang nangyayari pa lang sa kanya is there are some branches na pwede niyang matanggal or ma-uproot. Okay? Banana plants yung pwede niyang ma-uproot kasi ang banana plants medyo madali lang naman. Hindi siya ganun katibay or hindi siya ganun katigas. So madali lang siyang ma-uproot. Some houses, especially those with light materials, such as yung mga, alam niyo yung parang pinagtagpi-tagpi lang na bahay. So yan, maaari silang matanggalan ng bubong. Okay? Very little or no damage at all in terms of the community. Rice crops, pwede siyang masira, pero hindi rin ganon kalaki yung destruction niya. Okay? In terms of public storm signal number 1, medyo sanay na tayo dyan. Hindi tayo, anong tawag dito? Hindi tayo masyadong alarmed when it comes to public storm signal
number 1. Now, let's go to public storm signal number 2. Ito medyo mas malakas na siya. As you can see, ang kanyang speed ay 60 to 100 kilometers per hour na siya. Okay? Ang kotse kayang tumakbo ng up to 120, 140 kilometers per hour. Okay? And then, we are expecting the typhoon within 24 hours. So, medyo mas malakas na siya. Dahil mas malakas na siya, hindi lang banana trees ang kaya niyang sirain. Pwede na siyang makasira ng some coconut trees, lalo na yung medyo matatangkad. Kaya na niyang i-uproot yung mga coconuts na nalalaglag na. Some big trees may be uprooted, so pwede na siyang buwal ng puno. Rice and corn crops are actually affected. Houses, pwede na siyang makasira, especially those that are made of light materials at saka yung mga hindi maayos yung pagkakagawa ng kanilang infrastructures. And then, of course, precautionary measures, yung mga maliliit na bangka, hindi na nila pinapayagang pumunta or magpalaot or maglayag. Okay? Kasi during this time, medyo malakas na yung hangin, so it is expected na medyo mataas na yung alon. So pag malaki na yung alon, hindi na kaya ng mga maliliit na bangka. So hindi na pinapayagan yung maliliit na bangka. Okay? Anong tawag dito? Of course, people traveling by sea, maaaring i-cancel na rin siya. Especially kung hindi naman ganun kalaki yung bangka. At the same time, you need to alert the community kasi may mga low-lying communities tayo. So when we say low-lying communities, ito yung mga lugar na mabababa, madaling bumaha. For example, sa Olongapo City, may mga areas such as Santa Rita na very frequent or common sa kanilang binabaha kasi talagang naturally mababa yung kanilang lugar. Even here in Subic, storm signal number 2, may mga areas na tayo na talagang binabaha. For example, yung dyan sa may Manggahan, Subic yung school, yung National High School doon, medyo mababa yon. So, automatic na yon na they can expect some kind of flooding even with storm signal number 2. Kaya pag storm signal number 2, hanggang high school, wala nang pasok yan. Okay, so again, storm signal number 2, kindergarten hanggang high school, wala nang pasok yon. Automatic, canceled na yon. Hindi mo na kailangang hintayin pa yung announcement ni Mayor pag sinabing storm signal number 2, automatic yon, wala nang pasok. Sino na lang ang pumapasok? Yung mga college students at saka syempre yung mga professional employees, yung mga may trabaho. Okay? So hanggang high school, grade 12, affected kayo ng public storm warning signal number 2. Pag signal number 1, automatic yon, may pasok kayo unless i-announce ni Mayor na walang pasok. So pag hindi nag-cancel si Mayor, automatic yan, may pasok kayo. Okay? So this is public storm signal number 2. Now let's go to the next one. Public storm signal number 3. Ito, mas malakas na to. Kung ang storm signal number 1 ay 30 to 60 kilometers per hour, ang storm signal number 2 ay 60 to 100 kilometers per hour. Ang public storm signal number 3 ay 100 to 185 kilometers per hour. So usually, ito na yung speed ng Victory Liner ninyo. Lalo na pag madaling araw, they can go up to 120 kilometers per hour. So mabilis na to. Malakas na yung wind speed niya. And it is expected up to 18 hours. Pag public signal number 3 na, public storm warning signal number 3, until college students, wala nang pasok yan. Okay? Pero, ang mga workers or ang mga employees, automatic, meron pa ring pasok. Kasi hindi naman pwedeng lahat walang pasok.
For example, yung mga nagtitinda sa supermarket, sa Walter Mart, yung sa grocery store nila or sa Save More, hindi naman pwedeng sabihin nila na ay may bagyo po, therefore sarado yung Save More. Paano yung mga taong kailangang mamili ng pagkain? Even yung mga drugstores, mga necessary essential stores, hindi sila basta-basta pwedeng magsara. Even yung mga bangko, hindi rin pwedeng magsara yan. So even if there is a typhoon signal number 3, kailangan may pasok pa rin. Okay? So, yung iba, yung sa mga office, minsan, kina-cancel na rin ng kanilang mga department yung pasok nila. So, minsan kami, pag storm signal number 3, wala na rin kaming pasok. Pero minsan, pumapasok pa rin kami. Okay? So, swerte kayong mga students kasi you still experience or you still enjoy itong mga suspensions na to. But once you start working, wala nang mga suspensions. Ang hinihintay mo na lang ay mga holidays. Okay? So, dahil malakas na yung wind speed, automatic, mas maraming puno na yung na-uproot or destroyed or damaged. And then, of course, yung mga bahay, very normal na natatanggalan na ng bubong or yung iba talagang nasisira, lalo na yung hindi maganda yung pagkakagawa. Okay? Agricultural sectors, medyo malaki na yung damage niyan. Marami ng mga rice crops or corn crops at saka mga pananim ang nasisira. Dahil dyan, maaari na ring mawalan ng kuryente and other communication services. So minsan mahina yung signal or walang signal, walang wifi, or nagkakaroon tayo ng power outage or brownout. So that's to be expected. Kasi kung yung puno nga nasira, most likely pwede ring masira yung mga poste ng kuryente or maaaring matangled or masira yung poste ng mga internet connection or internet providers ninyo. Okay? And the weather condition is dangerous, therefore yung mga paggala-gala, hindi yan ini-encourage ng ating local government. Lalong-lalo na yung sa mga fishermen, hindi na talaga sila pinapayagang lumabas. So automatic, anong tawag dito, kailangan magstay sila sa land kasi dangerous na yung alon. Kahit na medyo malaki na yung bangka mo, the risk of capsizing or yung tumaob yung bangka ay napakalaki na. So, dangerous na siya yung pagta-travel at saka yung pagpunta sa dagat. And those who are living near coastal areas, they are actually encouraged to evacuate yung mga low-lying areas at saka yung mga nakatira sa tabing dagat. Kasi medyo dangerous na, maaaring pag low-lying areas, syempre meron ng tinatawag na flooding. At the same time, yung mga nakatira sa mga coastal areas, maaaring magkaroon na tayo ng tinatawag na storm surge. So yung storm surge, ito yung napakalaking alon. Kasi sa sobrang lakas ng hangin, tumataas yung alon. So para na siyang tsunami. Pero na-experience siya ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Okay? So, anong tawag dito? Evacuation or kailangan nakaantabay ka na in case na kailangan mong mag-evacuate. So, when we say nakaantabay, ibig sabihin you are just waiting for the signal from the proper authorities. So, pag sinabi ng proper authorities that you need to evacuate, you really need to evacuate. So, during this time, kailangan naka-prepare na yung mga gamit mo for evacuation, ready na yung bahay mo, kailangan naka-turn off na yung mga electricity, nakababa na yung sa power breaker ninyo, tapos nakalock na yung mga important areas para kahit na nag-evacuate ka, hindi naman mananakawan or mapapasok or masisira yung bahay mo. Okay? Ang sabi dito, classes in all levels are actually suspended. So like I said, until college level, wala na silang pasok. Pero essential workers have to report to work. Okay? And then yung mga disaster preparedness response agencies, sa atin meron tayo yung tinatawag na Municipal Disaster Risk Reduction Municipal Organization. So ito ay ang pinaka-leader or pinaka-head ng ating
Disaster Risk Reduction Management is of course our mayor, lagi na silang naka-ready. So yung mga fire trucks at saka yung mga some people from the police officers or from people from the military, they are already waiting sa kung may kailangang i-evacuate or kung may kailangang tulungan. Okay? So yung mga yan ay nangyayari pag storm signal number 3. And then of course, let's go to the next one, which is the storm signal number 4. Ito hindi masyadong madalas na nangyayari, pero when it happens, talagang medyo nakakatakot siya. Mabilis siya, mas mabilis pa siya sa Victory Liner. The speed is 185 kilometers per hour and you can expect the typhoon to make landfall within 12 hours. So sa sobrang bilis niya, within 12 hours nakapag-landfall na siya. So extreme na yung damage niya. Large trees na ang uprooted niya, hindi lang kung ano-anong puno, but large trees are already uprooted. So it is expected that the agricultural industry will will expect severe damage. Ito yung mga panahon na dahil madaming nasirang pananim, nagmamahal yung mga bilihin. Okay? Most residential houses, ayan, can expect some kind of damage. At the same time, electrical outage at saka yung mga communication services, they may be disrupted. Completely wala nang dapat nangyayaring travel. Everyone should be indoors. Okay? Even kami, pag public storm signal number 4, wala nang pasok nito. Okay? So, no work na rin siya. Ang nagtatrabaho na lang is yung mga nasa disaster response. So, for example, yung mga fire department, yung mga police, yung mga military, sila na lang halos ang nagtatrabaho during this time. But the rest must stay home. So, yung mga non-essentials, usually closed na din siya. Okay? And, dahil mabilis siya, mabilis ang landfall niya, but what is good about storm signal number 4 is mabilis din siyang umexit. So mabilis siyang dumating, mabilis din siyang lumabas kasi malakas yung kanyang wind speed. So usually, sabi niya dito, you can experience improved weather within 1 to 2 hours. So pag naglandfall siya, 1 to 2 hours before landfall, tas 1 to 2 hours after landfall, and then okay na yung weather condition kasi masyado siyang mabilis. Yun nga lang, pagkaalis niya, you have to check kung ano na yung nangyari sa bahay mo, ano nang nangyari sa pananim mo, or kung anong damage ang nasustain ng community during this time. So after public storm signal number 4, meron pang public storm signal number 5, and that is what we call as your super typhoon. So in the history of Philippines, once pa lang naman ang na-experience nating super typhoon, which is Super Typhoon Yolanda. Napaka-lakas nun. I think umabot si Yolanda ng 240 kilometers per hour. Yeah. More than 220. As far as I know, Yolanda is around 240 kilometers per hour. And parang 5 p.m., naglabas ng evacuation notice yung anong tawag dito? Yung Pag-asa. Tapos parang 3 a.m. nandoon na sa kanila. So in less than 12 hours talaga. 5 p.m. nilabas yung notice for evacuation. Ayaw nilang mag-evacuate, natulog sila. Pagising nila ng 3 a.m., wala na silang bahay. Tapos, di na nila alam kung saan sila pupunta. So, ganyan kabilis at ganyan kalakas yung nangyari kay Yolanda. Ang pinaka-deadly, when it comes to 310, Rolly somewhere. Okay. So, sobrang lakas pala talaga ni Yolanda. So, sabi ni Kuya Mavin, si Yolanda daw is not 240 kilometers, 310 kilometers per hour. So super lakas at super bilis nga.
when it comes to destruction, talagang natanggal lahat ng bubong ng bahay nila. At saka talagang nilipad yung mga bahay nila. But, yung most of the casualty, yung namatay, yung taas ng, or yung dami ng namatay because of Yolanda, is not because of the, hindi dahil sa nasira yung bahay nila. It's actually because of the storm surge. So yung storm surge, like I said, coastal area kasi yung area na yon. So ang taas nung inabot nung alon. So yung alon nila reached around 7 feet, 7 to 8 feet, mga ganyan. So wala ka lang ang bahay, tapos yung baha or yung taas ng alon ganito pa kalaki. So kahit magaling kang lumangoy, hindi siya assurance na mabubuhay ka sa storm surge kasi maaring nakalangoy ka nga pero nahampas naman yung ulo mo sa isang puno or nahampas yung ulo mo dun sa isang bahay. So, most of the casualties or lahat halos ng namatay sa Yolanda is because of the storm surge. Okay? Kasi nga, nung sinabi nung Pag-asa na 5 p.m. mag-evacuate na sila, di sila nag-evacuate kasi sabi nila, bakit kami mag-evacuate? Ang init-init. Tirik na tirik yung araw. So, hindi sila naniwala na magkakaroon ng super typhoon. So, natulog sila ng gabi nang hindi sila prepared. Nagising na lang sila ng madaling araw. Sira na lahat, tapos andyan na yung tubig. So, wala na silang mapuntahan. So, most of them lost their houses and lost a family member. So, napaka-destructive yung nangyari when it comes to Typhoon Yolanda. Okay? So, even dito sa atin yun sa Zambales, Yolanda made its landfall in Visayas, in Tugigaraw. Is it Tugigaraw? And then, nandito tayo sa Luzon. And even here sa Luzon, napakalakas ng epekto ng Yolanda. May mga lumilipad na bubong. May mga natanggalan ng bubong dito sa atin. How much more yung lakas niya doon mismo sa sentro or doon sa eye of the typhoon. So, napakalakas na niyan. Kaya nga sabi dito, very few plants and trees survive. Most of them talaga uprooted or damaged. And then, of course, ganun din sa bahay, automatic yan na very few lang din ang naiwan. Most of them are damaged and most of them talagang nilipad. Electrical power distribution, automatic wala yan. Yan yung isa sa mga naging problema ng Yolanda. Wala silang source of electricity at saka wala silang source of water ng matagal na panahon. Parang 1 week mahigit na wala na silang makuhanan ng malinis na tubig. So, ayan yung isa sa mga naging problema when it comes to Yolanda. Communication services, automatic yan. Pag walang kuryente, most likely, pati yung poste ng mga smart globe at saka ng mga internet providers, sira din yan. Very destructive siya and catastrophic, very taas ng damage rate ng isang super typhoon. We have experienced it once. We don't want to experience it again. So, as much as possible, kailangan very ready ang disaster coordinating councils, yung mga response teams. At the same time, very important na during this time of calamity, ang mga tao matutong makinig. Okay, so kailangan lagi tayong nakikinig sa balita, ano yung mga typhoon warning signals para alam din natin kung ano yung gagawin natin. Kasi kahit gaano ka-ready ng mga response team, kung yung mga tao hindi nakikinig, hindi siya magiging effective. Kasi hindi, konti lang ang response teams. Kung lahat isi-save nila, napakahirap on their part at saka ang tagal na time. Pero kung ang mga tao nakikinig at kung yung mga tao alam nila kung ano yung gagawin nila during this time, mas madali on the response team na matulungan lahat. Okay? So pag sinabing be ready for an evacuation, kailangan ready talaga. So i-ready ninyo yung mga damit na dadalhin ninyo, 'di ba? Meron kayong tinatawag na go bags. Okay? So meron ba kayong naka-ready na go bags? I-check ninyo yung mga food at saka yung mga medicine ba na nandito sa go bags ninyo. Expired na ba yan? Kailangan na bang palitan or okay pa? Diba?
check din ninyo anong klaseng mga damit yung nakalagay doon, and then secure essential and important documents sa bahay kahit hindi ninyo dalhin. Make sure lang na nasa tamang lugar, maayos, nakalagay sa plastic, yung hindi mapapasok ng tubig in case na magkaroon ng baha, gano'n. So, you have to ready yourself. At saka, hindi ko na masyadong nakikita yun, pero dati kasi pagka sinabing may paparating na bagyo, automatic yun, lahat ng tao naglilinis ng bubong, nagtatanggal ng mga dahon sa bubong nila para yung flow ng water maayos, yung iba, nagpapako ng bubong, naglalagay ng pabigat para hindi liparin, tapos yung iba naglilinis ng kanal para hindi bahain. Alam niyo yung mga gano'n, those kinds of preparations in case of emergency or in case na kailangan mag-evacuate, kailangan ginagawa yun ng mga tao, hindi yun responsibility ng mga response team. So, kailangan aware tayo sa kung ano ang dapat gawin in case na mangyari ito. So, hopefully, hindi na mangyari itong super typhoon. But in case, at least, we should show more preparedness, not just resilience. Hindi nga daw, if parang pangit na nga daw pakinggan na lagi na lang tayong resilient pero we are never prepared for it. Kasi taon-taon naman tayong binabagyo. 'Di ba? So dapat since lagi natin siyang na-experience, so dapat